Diyan po sa water system ng Kalandagan. Kumpara sa ibang mga proyekto, medyo maliit. Pero yung 5 million, mga kapuso, maliit, ano? Pero yung proyekto, napakahalaga para sa ating pong komunidad dyan sa Kalandagan sa bayan ng Araceli. Kahapon, kausap natin yung DPWH. Nag-assign si District Engineer Romel Aguirre ng kanilang tagapagsalita, itong si Engineer Devi Madarcos. Iparinig mo nga ang entrada ng interview natin kahapon, Lay, itong sinasabi niya, di ba? Kasi yung pinaka-viral dito po sa project na ito, na worth 5 million, mahigit 5 million na water system, yung pong nilagay na 2 faucet, 2 gripo. Kasi wala tayong CCTV. Yung 2 gripo doon sa Kalandagan Elementary School. Ito, papakita ko sa inyo, ha? Yung hinukay ng ating pong mga kagawad ng barangay Kalandagan. Nasaan na yun? Ay, ito. Ayan. 2 gripo yan na in-install ng kontraktor doon sa loob ng Kalandagan Elementary School. Natapos si project, taon na ang lumipas, 2023 ito nang accept ng barangay. May certificate of acceptance si dating Kapitan Abadiano ba yon ng barangay Kalandagan. 2025 na ngayon, wala pa ring tubig na lumalabas. May gripo, may hose, kaso lang putol, mga kapuso. Diba? E paano nga naman magkakaroon niya ng tubig, mga kapuso? Ang sabi ni Engineer Devi Madarcos, paki-play, sige nga. Yes, sir. Base po sa interview natin with the project engineer assigned, ayan ho, sir, ay ipinakiusap po ng ating principal sa Kalandagan Elementary School na magpaabang po ng standpipe doon po papunta sa kanilang paaralan. So, hindi kasama po itong outlet o yung 2 outlet na para sa Kalandagan Elementary School, ma'am? Yes, sir. Yan ho ay hindi ho kasama sa kontrata natin na binayaran kay contractor, sir. Yan ho ay ipinakiusap lang po ni principal at ginawa ho ni contractor natin doon po sa site. Malinaw, di ba? Sabi ni Engineer Devi Madarcos, ipinakiusap daw ng principal ng Kalandagan Elementary School. So, hindi siya kasama doon sa palpak na water system. Yon ang version ng project engineer na nakausap ni na Engineer Debbie doon sa district office. Pakitawagan na yung nagsilbing walang principal noong panahong yon, mga kapuso. Teacher in charge ang meron, no? Diyan po sa Kalandagan Elementary School. Pinagloloko tayo dito eh. Gusto nga sana natin tulungan pang magpaliwanag dito yung DPWH, pero kung ganitong parang naglolokohan tayo, no? Sobra na rin. Hindi kami dito yung niloloko ninyo, yung taong bayan. Ha? Kausapin natin si dating teacher in charge ng Kalandagan Elementary School, si Sir Noriel Abrina. Bumibisita ito dati dito sa aming himpilan eh. Kasi nga bago siya na-assign dyan sa Kalandagan. No po? Nasa linya natin ngayon, nung time na ginagawa itong water system na ito, siya po yung nangangalaga, teacher in charge ng Kalandagan Elementary School. Okay na? Nasa linya na natin si Sir Noriel Abrina. Anong line ang gagamitin natin? Line 3. Sige. Kasi naglulukohan tayo dito eh. DPWH, babalikan ko kayo. Sir Noriel Abrina, sir, magandang umaga muna. Si June Fred Calamba po ito, live tayo sa programang Saksi.
Hello po. Ayan. Sir Noriel, good morning. Medyo Hello po. Ayan. Naririnig niyo po ako, Sir Noriel? Naka-messenger call kasi tayo, mga kapuso. Mahirap po yung signal doon sa area ni yung linya ng telco. Kaya messenger lang yung ginagamit natin. Sir Noriel, Naririnig ko na po kayo. Opo, tama po ba? Kayo po ang teacher in charge ng Kalandagan Elementary School nung ginagawa po itong water system na nagkakahalaga ng mahigit 5 million noong 2022-2023 yan sa Barangay Kalandagan, sir? Opo sir, nag-ano po ako dito noong 2024 po ako naging teacher in charge dito. Oho. Nung ginagawa po dito yung yung water system sa sa Kalandagan. Okay. So, ang sabi kasi ng DPWH, mukhang kayo po ang nag-request nitong dalawang stand-up pipe dyan sa loob ng elementary school. Ano po ba ang katotohanan, Sir Noriel? Nais ko lang pong linawin sa kanila na ako po ay hindi nag-request sa kanila na palagyan po dito ng water system sa school namin ng gripo. Okay. Bali, nung time na yon, Sabado yata yun, pinuntahan lang po ako sa bahay ng co-teacher ko nung na pumunta daw po ako sa school dahil magkakabit daw po sila ng gripo. So walang Pero hindi pa ako nagsabi sa kanila, hindi pa ako nag-request sa kanila na lagyan po dito ng ng gripo. Walang request sa inyo or any staff ng school na lagyan kayo ng gripo ng kontraktor dyan sa loob ng ating eskwelahan that time. Basta na lang sila dumating at sabi maglalagay ng 2 gripo sa loob ng eskwelahan. Sir, ganun po. Opo, bali yung laborer lang po yung pumunta sa akin that time na magpaalam daw sila na maglalagay ng gripo sa school. Okay. Kaya sabi ko, di mas maganda yun kung lalagyan ng gripo dito sa school para magamit naman ng mga bata. Oho. So nailagay po yung gripo sa Makatwid. Pumayag po kayo, sir, ano? Opo, pumayag ako para rin yun sa sa benefits din po yun ng school at saka ng mga bata. Pero hindi po ako nag-request sa kanila na lagyan po dito sa school namin. Okay. Pinuntahan lang po ako sa bahay. Malinaw po. Okay. So naikabit, nailagay itong 2 gripo. Pero yung pumunta po sa akin ay yung laborer na gagawa ng gripo. Okay. So, natuloy. Dahil maganda yung hangarin, makakatulong sa inyo sakaling kapusing kayo sa tubig, may alternatibo kayong pagkukunan, ano, sir? Sir Noriel. Ayan, okay. So, napakinabangan nyo ba magmula nung ikinabit, itinayo? Sir, hello? Hindi tayo marinig. Sir Noriel, hello? Pasensya na po, nawawala-wala kasi yung signal. Ayan, okay. Sige. So, natapos po itong 2 na gripo na ikinabit. Hindi po ba nila tinesting sa inyo na ito na, sir, yung gripo para po ito sa inyo, para may magamit kayong tubig. Yung ganun, Sir Noriel? Wala po. Nilagay lang po nila, tapos wala naman pong hose na papunta sa sa panggagalingan ng tubig. Bali, naglagay lang po sila ng hose na maikli. Nag-abang lang po sila, ano? Nag-abang lang sila ng siguro mga kulang-kulang 1 metro na hose ang inilagay, pero Opo, hindi nasa 1 metro lang po yun siya. pero hindi ikinonekta doon sa ginawa nilang tangke, doon sa source mismo ng tubig. Ganun lang, sir. Opo, hindi po nakakonect. Yan. Kaya hindi naman magagamit ng mga bata yun. Okay. Hindi naman po namin magagamit dito. Oo. So, sa Makotwid, hindi po ninyo ni-request
bahagi pa rin ito ng ginawa nilang water system na nagkakahalaga ng mahigit 5 million pesos. Yun yung nais nating linawin eh. Kasi kahapon, ang sinasabi ng DPWH, ni-request daw ito ng school, ng principal. That is, ikaw ang TIC that time, Sir Noriel. At itinatanggi ninyo na nag-request kayo sa kontraktor ng 2 gripo. Dahil ang kanyo, ang pumunta sa inyo, Sabado pa, yung laborer lang at nagsabing maglalagay sila ng 2 pipe stand sa loob ng inyo pong eskwelahan. Tama po ba, sir? Opo, ganun po, sir. Yun. Sige po, malinaw, maliwanag pa sa tubig na lumalabas, sa tubig na nanggagaling dyan sa water system. Yun lang, Sir Noriel, kasi babalikan namin dito yung DPWH eh. At mayroon pa kaming mga natuklasan dito na mga impormasyon at para malinaw ang talakayan natin. Salamat po ng marami sa pagpapaunlak. Kayo, dyan pa rin kayo sa Kalandagan Elementary School ngayon nagtuturo, Sir Noriel? Opo, nandito pa rin po. Opo, sige. Matamang salamat, sir, ha? Good morning. Ingat po kayo dyan sa Barangay Kalandagan. Sige po, maraming salamat din po. Okay. Malinaw, mga kapuso, si dating teacher in charge, Noriel Abrina, na hanggang ngayon ay nandoon pa rin nagtuturo sa Kalandagan Elementary School. Diba? Ulitin mo nga, Miss Lealyn, habang dinadial mo yung numero ni Engineer Debbie Madarcos. Ulitin mo yung voice clip number 2. Naglulukuhan tayo dito eh. Sige, play. Yes, sir. Base po sa interview natin with the project engineer assigned, ayan ho, sir, ay ipinakiusap po ng ating principal sa Kalandagan Elementary School na magpaabang po ng standpipe doon po papunta sa kanilang paaralan. So, hindi kasama po itong outlet o yung 2 outlet na para sa Kalandagan Elementary School, ma'am? Yes, sir. Yan ho ay hindi ho kasama sa kontrata natin na binayaran kay contractor, sir. Yan ho ay ipinakiusap lang po ni principal at ginawa ho ni contractor natin doon po sa site. Ang ganda sana ng paliwanag, ano? Mga kapuso, kaso sablay na naman. Mismong teacher in charge that time ang kausap natin kani-kanina lang, itong si Sir Noriel Abrina, wala silang ni-request sa kontraktor na 2 faucet, 2 pipe stand. Kulang na nga yung nilagay ninyong pipe stand. Kahit bilangin pa itong 2, sabi kasi ni engineer kahapon, 75 pipe stand yung inilagay ng kontraktor na kabahagi ng 5 million pesos. Sa bilang ng mga barangay officials, nasa ano na lang, 40 o 35 ba? 35 o ibilang mo na yung 2 pa doon sa loob ng school. Gawin mo ng 37. 41. Pang 43 yung sa school. Malayo pa din sa 75 na sinasabi ng DPWH. Ang gumagana, 15 lang. 15 lang ang gumagana na pipe stand. Oh my God! Niloloko yata kayo ng project engineer ninyo. DPWH Palawan First Engineering District. Sino ba yan? Gato lamang!